Fiang's POV. Ilang sandali pa bumalik si Indigo sa buffet table. Sakto naman pagbalik ni Ashen at Paula galing din sa buffet, nag-refill ang pagkain sa plato nila. Dessert na nakita kong laman ng pinggan ni Paula ngayon at di ko maiwasang mapanunok sa itsura nun. Kakaibang hugis bulaklak na parang kutsinta pero ube yun. Napaka-cute at mukhang masarap. Nag-excuse ako sa kanila, tumayo sa upuan ko para tunguhin ang buffet at hanapin ang tulad ng kay Paula. Pero kahit anong silip ko sa mga nakakaing desserts, wala akong makitang kakaning hugis bulaklak. Anong hinahanap mo? Narinig kong boses ni Indigo sa bandang likodan ko at nakasilip siya sa balikat ko. Nang nakita ko sa kanya, nakita kong huling dessert na hugis bulaklak sa plato niya. Ang eksaktong hinahanap ko, kaso iisa na lang. Mukhang naunahan niya ako kasi mas nauna siyang pumunta rito kaysa sa akin. Gusto mo to? Tanong niya na mapansing pinagmamasdan ko yon. I shook my head lightly. No, you can have it. I said even though I really wanted to try it. Bumalik ako sa buffet at sinusubukan ko maghanap ng iba pero wala akong makitang tulad ng gusto ko. Pero ilang saglit pa'y natigilan ako nang ilipat ni Indigo sa plato ko ang nag-iisang dessert na hugis bulaklak. Sa'yo na tong bulaklak ko. Anito sabay ngiti na matamis pero bago pa ako makapagpasalamat sa kanya, he added a playful twist. Mamaya pag uwi natin sa bahay, bulaklak mo na lang hihingin ko. Naiwan akong tulala sa aking kinatatayuan habang ito'y nagsimulang humakbang pabalik sa mesa namin. Nagtaga ng ilang segundo bago ko naipon ng lakas para tumingin sa direksyon ito and when I did, nakita ko siya nakahinto at nakangising nakatanaw sa akin. Halika na, my dragon. Huwag ka munang ma-excite. Mamaya na lang. In return, he received the iciest glare I could muster but of course that only made him chuckle more. Alas 5 na ng hapon na makauwi kami ni Indigo sa bahay. We ended up staying out longer than expected since Indigo's family decided to take us to their family-owned Azuma Tower Mall, where we were treated to an endless shopping spree, kahit hindi naman talaga namin kailangan ng karamihan sa mga gamit. Nagpumilit silang bumili para sa amin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, si Patrick agad ang hinanap ni Indigo dahil bitbit nito ang pagkain tinake out para dito. Marami yun. Hanggang panghapunan na namin mamaya. Habang hinahanap ito si Patrick, ako naman, dumiretso sa elevator para umakyat sa itaas. As soon as I reached our room, tumakbo ako papunta sa kama. Bumagsak na higa doon. Pagod sa mga nangyari sa maghapon. Bigla kong naisip si Fatima kaya tinawagan ko ito. No answer. I tried again pero walang sumasagot. Nag-type na lang ako ng message telling her to update me about how things were going at home. Sakto na mag-send iyon, pumasok na si Indigo sa kwarto. At inilock ang pinto, kasunod ang paghakbang niya palapit sa akin sa kama. Nauna na ang dessert kong bulaklak? Titikman mo to nang di ka nagtutoothbrush. Lahat ng kinain mo sa restaurant kanina, kakapit sa bulaklak ko. Mag-toothbrush ka muna. Ani ako rito. Dahil kanina pa sa sasakyan, gusto niya na akong simulan. Ina-expect ko na susunod to agad sa sinabi ko. But of course, sinagot niya muna ako in the most Indigo Castagner Azuma's possible way. Arte naman ng dragon kong asawa. Kung ganon, maghugas ka rin muna bago kita simulan. Umihi ka kanina, diba? Baka kumapit yan sa labi ko. Dahil doon, tumalikod si Indigo at tinungo ang banyo. Naiwan akong di mapigilan ang ngiting gumuhit sa aking mga labi. Wala talagang kapreno-preno ang bibig nito, kahit na minsan hindi kaaya-ayang lumalabas doon. Di ko siya sinunod at nanatili akong nakahiga sa kama habang hinihintay ito. Tapos na ako mag-toothbrush, nag-floss at mouthwash pa ako, madam. Ikaw naman. Umiling ako. Ayoko. Kung ayaw mo akong gamitin nang di ako naghugas, edi wag. Pagtataray kong mali dito. Sino nagsabing hindi? Nagulat ako sa pag-dive nito sa kama na nagdulot pa sa akin ng bahagyang pagdali as my body bounced from the impact of his weight. Halika rito. Hinanap ng kamay nito ang ilalim ng aking floral dress at mabilis binabang aking undies nang walang pag-aalinlangan. Kahit ganyan ang amoy niyan, sasakupin ko pa din yan. Namula ako sa sinabi ni Indigo, pero bago ako makasagot, pinaghiwalay niya ng hita ko at agad tong sumisid. Kaagad nag-react ang katawan ko sa nararamdaman kong kakaibang kiliti. Indigo, yes my dragon? The sensation was overwhelming, make it impossible to keep my eyes open. Instead, pinikit ko yon habang kagat ang pang-ibaba kong labi to hold back the sounds building in my throat. Talikod! Utos niya, mabigat at maotoridad ang boses at ramdam ko agad ang tensyon sa pagitan namin. Pareho kaming walang kahit ano sa katawan kaya hindi na ako nag-atubili pa.
Bilang masunuring asawang dragon, ginawa kong sinabi nito. Tumalikod ako at pumesto ang aking hininga ay nagbara sa lalamunan nang maramdamang magsimula itong gumalaw sa aking likuran. Pero maya-maya ang eksenang sumunod hindi na kirot, iba na to. Nagpadala ito ng panginig sa akin, not of discomfort but of pure excitement. Bago pa ako makapag-react, tinampas ni Indigo ang pang-upo ko, this time mas malakas, pero OMG! Pinagtaksilan ako ng katawan ko. Ngayon lang ako makakaganti sa iyo, Fiang, kaya papaluin kita hanggat gusto ko. Buwaba muli ang kamay niya sa akin at umalingaw ang hampas sa kwarto, kasunod ng pag-arko ng likod ko. Medyo masakit na, kaya naman agad na akong nahiga. At sa inis ko, sinipa ko siya sa balikat. Kanina ka ba palo ng palo hindi naman ako kabayo. Nakasalampak to sa kama, ngunit mabilis na bumangon. Tumatawa habang nakatingin sa akin at di man lang sineseryoso ang frustration ko. Sige, hindi na. Halika na. Matapos sabi niyo ni Indigo, maingat na niya akong hinawakan. At habang sa paglipas ng bawat minuto, pinuno ko na malakas sa sigaw ang buong kwarto dahil sa ginagawa nito. Walang pagsidlan ang aking nararamdaman, lalo na nang bumilis ang galaw ni Indigo. At sa isang malakas sa diin, sabay naming naabot ang sukdulan. Matapos namin mamahinga at tayong kumot lang nakatakip sa katawan, niyaya niya ako sa banyo. Ligo muna tayo saglit, anito. Naunang bumangon sa kama si Indigo at pilit akong itinayo kahit na tamad ako dahil sa pagod. He pulled me towards the bathroom at bahagya pang narinig ang binti ko. Indigo turned on the shower. Inakay niya ako and we stepped under the stream together. Siya nagsabon sa katawan ko. Ang kamay gumagala sa akin ng marahan, tinutulungan akong magbanlaw at ganon din ang ginawa ko rito. Nakangisi ito habang naglalakbay ang kamay ko sa katawan nito, di inaalis ang tingin sa akin. Matapos namin maligo, humakbang ako palapit sa rack para kunin ang towel. Nauna akong lumabas sa banyo para magbihis na. Ilang sandali pa lumabas na rin ito. A towel wrapped loosely around his waist. Water still dripping from his hair. Ako naman ay nagsuot na ng nightgown. Lumapit siya sa akin at yumakap sa bewang ko mula sa likuran. Dinampian niya ng hagkan ng gilid ng balikat ko na nagpadala na mailiit na pagniniig sa aming katawan. Ang galing mo kanina, saan mo yun natutunan? It was my... Nakagat ko ang aking labi para manatili na lang tahimik. Kinalag ko ang kamay nitong nakalingkes sa bewang ko. Magbihis ka na, tulungan mo ako magligpit dito sa kwarto. Hindi pwedeng puro ligaya lang. Yes, my dragon? Bahagya itong natawa. Nang suot na ni Indigo ang boxer shorts, kinuha ko ang tuwalang ginamit nito para isabay dalhin sa banyo at isabit sa towel rack. Ngunit pagtuloy ko sa loob, natigilan ako nang mapansin ang nakadrawing sa nagmoist na pintong salamin ng shower room. Puso, pero kalahati lang. Sa ilalim noon nakasulat sa bahagyang baluktot na titig ang mga salitang, kukumplituhin mo ang pusong to kung handa kang bigyan ako ng pagkakataon. I took a deep breath bago ako humakbang doon papalapit. Nakatuon ang aking mga mata sa kalahating ginuhit na puso. Chance? Us? Saglit bumalik sa isip ko ang mga nangyari mula pa kaninang umaga nang sabihin ni Indigo na ipakikilala niya ako sa simbahan dahil sigurado na siya sa akin. Bumalik din sa akin ang masayang salo-salo kasama ng pamilya nito na sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng saya at kapanatagan. Without thinking, I lifted my right hand. My fingers trembling slightly and placed them on the glass. Slowly, deliberately, I traced the missing half of the heart, completing it. Ang puso ngayon nakatayo, buo sa salamin. Wala naman sigurong masama kung tasubukan ko, diba? Habang nakatayo ako at nakatingin sa nakaguhit na puso sa foggy shower door, naramdaman ko ang presensya ni Indigo sa likod ko. Agad ko siya nilingon at naabutan ng malapan nitong ngiti habang nakatingin din sa puso, as if it was his masterpiece. Totoo ba yan o iniiskamo lang ako? Napairap ako. Akmang buburahin ko ang kapiraso ng pusong ginuhit ko, agad niya akong nilapitan. Sa isang iglap, hinawakan niyang braso ko. Hindi la palayo sa pinto ng shower. Don't touch that, nakangisi nitong sabi. Oo na, alam ko naman talagang bibigyan mo ako ng chance pagkatapos mong masiyahan eh. Sino ba naman ako para tumanggi eh? Indigo Castagra Asumba na itong nasa harapan mo. Kung di mo ako binigyan ng chance, hindi ko na ulit ipararana sa'yo ang pagpikit ng mata mo. Aray! Bago pa nito matapos ang katawa-tawa niyang deklarasyon, agad ko siyang binigyan ng pinong kurot sa tiyan. Yang kayabangan mo, kailan kaya yun mawawala sa pagkatao mo?
Lumabas ako ng banyo pero agad niya akong sinundan. Di naman kayabangan to eh. I'm just stating the fact. Alam ko naman kasing ako nakapagpapapikit. Di na nito natuloy ang sasabihin nang lingunin ko siya at pukurin na masamang tingin. 1 week later, bumalik ako sa opisina namin ni Indigo. Bit-bit ang 2 kapeng tinimpla ko pero hindi ko to inabutan sa desk. Sa halip, nasa tabi to ng glass wall. Ang isang kamay nasa bulsa habang isa'y nakahawak sa telepono sa tenga. Nakatingin to sa mga nakalpalibot na gusali. Mahina ang boses na parang ayaw nitong makinig sa usapan nila. At di ko alam kung sinong kausap niya pero may narinig akong sinabi nito na Villasis Park. The sound of the mug as I set it down on his desk must have caught his attention dahil napalingon siya sa akin. Na makita niya ako agad nitong tinapos ang pakikipag-usap sa nasa kabilang linya. Humakbang to papalapit at dinampot ang mug na nilapag ko sa desk nito. Walang sabi-sabi, dinala nito yon sa bibig at humigop ng mabagal. Nagtama ang mga mata namin at ngumisi ito, clearly enjoying himself as he lowered the cup. Ang ganda ng timpla mong kape, lasang minamahal mo na ako. Di ko maiwasang mapairap sa banat ni Indigo. 1 linggo niya nang sinasabi sa akin yon. Sa tuwing ako nakaschedule magluto, oras na matikman niya, gano'n ang banat niya, na para bang hinihintay ang kumpirmasyon kung may nararamdaman ako sa kanya. Bumalik ako sa desk ko, bit-bit ang sariling kape. Pag upo ko, tinanaw ko si Indigo at nakatingin pa rin siya sa akin na nakangiti. Pansin ko rin sinulyapan niya ang suot kong floral dress na itong nag-insist kaninang umagang isuot ko. Pinatungan ko lang ng blazer coat at bumagay naman. Nga pala, mauna ka nang umuwi mamaya. Kunot ang noo ko sa sinabi ni Indigo. Ipapahatid na lang kita kay Jonas sa bahay. May kailangan lang akong puntahan. Uuwi rin ako agad para sabay tayong makapag-dinner tapos ikaw ang gagawin kong dessert. Napakurap-kurap ako habang sinusubukan na iwaksi ang kuryosidad na bumabalot sa akin. Di ko pa nga naitatanong kung sinong kausap ito kanina sa phone. May panibagong tanong na naman nabuo sa isipan ko. Saan to pupunta? Di ako sanay sa ganito. Sa pagtatanong kay Indigo o pag-iisip tungkol sa mga plano nito. Before, it never bothered me, but now, simula nang bigyan ko si Indigo ng chance last week tungkol sa relasyon namin, bawat maliit na bagay nagpapatigil sa akin, nakapagtataka sa akin. Kinasusuklaman ko yung pakiramdam na yon, ang di mapakalingkate sa likod ng aking isipan. Pero mamaya na lang ako magtatanong pag nasa bahay na kaming pareho. Pagkagaling ni Indigo sa sinasabing pupuntahan, ayoko magmukhang maingay o mapilit. Lalo na nga't bagong teritoryo to para sa akin na sobrang nagmamalasakit sa kanyang ginagawa. Si Jonas ang naghatid sa akin sa bahay gaya ng bili ni Indigo kanina. Matapos magbihis sa kusina naman ang tinungo ko para mag-prepare ng dinner. The house was quiet, it was just me, as Patrick had messaged me earlier saying he'd be home late. Matapos kong tikman ang luto ko, tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng counter dahil may pumasok na text message. Tiningnan ko at nakitang pangalan ni Fatimang lumiwanag sa screen. Medyo nagmadali akong i-open yon at gusto kong malaman anong lagay niya. Mula nang umuwi dito sa bahay ni Dad, ngayon niya lamang ako naisipan replyan. Pero nang buksan ko, isang nakakatakot na lamig ang dumalay sa katawan ko. Naramdaman ko bumigat ang phone ko habang binabasa ang message. Fatima, Ate Fiang, can we talk? I really need to tell you something about me and Indigo. Di ko na kasi kayang itago. Indigo? Fatima had never referred to him like that before. Dati-dati laging may kasamang kuya. Or when she mentioned him in any context, palaging magalang pero ngayon just Indigo. Napatitig ako sa message nito. My heart pounding in my ears. I didn't want to jump to conclusions but everything about this felt wrong. Akmang magre-reply ako na naman nang isang message ang pumasok sa akin. Fatima, 2 months na kaming may sekretong relasyon. That's the reason I decided to leave your house. Hindi ko kayang panoorin kayong dalawang magkasama. Masyado masakit para sa akin. Relasyon? Ang salitang tumama sa akin parang martilyo at mararamdaman mong pagtagilid ng mundo. Si Fatima at si Indigo? Another message followed, each one more devastating than the last. Fatima, di ko napigilang makulog kay Indigo dahil sobrang bait niya sa akin. Lagi niya akong pinapasaya. Sobrang caring niya. Natatandaan mo nung naabutan mo kami gumawa ng research sa sala? Nung gabing yon siyang gumawa ng merienda ko. At nung nakatulog ako sa sofa, hindi ko kinayang antok. Binuhat niya ako at inakit sa kwarto ko. Di agad umalis si Indigo. Tinabihan niya ako at naghaggan kami hanggang sa may nangyari sa amin. He even gave me flowers and chocolates nung maayos kong natapos ang research ko.
At pag si Indigong sumusundo sa akin sa school bago kami umuwi, dinadaan niya ako sa paborito kong kainan. Nagde-date pa kami bago kanya uwian. Binibigyan niya rin ako ng pera. Naging mababaw ang paghinga ko habang sinusubukan intindihin ang mga salitang tumatakbo sa isip ko at di pa rin makapaniwala. And then, the final blow came. Fatima. At alam mo ba ate kung nasan to ngayon? He's with me now. Nabanggit ko sa kanya noon ang ginawang pananakit sa akin ni Dad at nag-aalala to sa akin na nasa bahay ako kahit nag-decide tong umuwi muna ako sa Villasis Park para mapanatag siya. My hands went cold. Villasis Park? Si Fatima ba ang kausap ni Indigo kanina sa phone nung nasa company kami? At siya rin ang tinutukoy ni Indigo na pupuntahan. Fatima sent a photo. Sa nanginginig na kamay, I opened it. Nung una hindi ko na aninag dahil malabong paningin ko. Nang kumurap at pumatak ang luha na hindi ko namalayan, namuo sa mata ko, taka ko pa nakitang maayos ng larawan. Si Indigo. Nakatayo sa likod ng sasakyan at nilalabas sa trunk ang suitcase ni Fatima. Sa bandang likuran, kitang isang magandang bahay na pamilyar sa akin na interior design dahil sa pagiging kilala nito sa Villasis Park. Nadulas ang telepono mula sa aking kamay habang tinititigan ko ang larawan. Di ko man lang sinubukang abutin to nang tumama sa sahig. Namanhid ang buo kong katawan, paralisado, habang tumatakbong isip ko na iproseso lahat na nabasa ko. Niloko ko ni Indigo? My legs felt weak and for a moment I wasn't sure I could keep standing. Kumapit ako agad sa counter para suportan ang sarili ko at di ako matumba. Katiting pa lang nakita kong progress namin ni Indigo mula nang pumayag akong bigyan ng chance ang relasyon namin. Just a small step forward pero ngayon, ang konting pag-unlad na yon, ang konting pag-asa ay nasira sa isang iglap. Pinagtaksilan nila ako?